Kwento niya yan eh. Siyempre, biktima siya dyan. May viral na nangyari sa isang babae na ginawan raw ng kababuyan ng isang driver ng sasakyang nabook niya online. Story time. Disclaimer lang dahil baka sensitive ang kwento na to para sa ibang tao. May nag-viral kasi na post tungkol sa isang driver na may ginagawa raw di umanong kababuyan habang may dalawang babaeng estudyante na pasahero. Ang pangalan ng isang pasahero ay si Daniela at pinangalanan rin niya yung driver na si Jericho. Ang kwento ni Daniela, nag-book daw siya ng kotse isang gabi kasama ng kapatid niya kasi mas safe daw yun kaysa mag-commute. Pero ilang minuto pa lang ng biyahe nila, may narinig daw siya na squishing sound mula dun sa driver at mabigat na paghinga. Parang umuungol daw. Sabi ni Daniela, may ginagawa raw ng kababuyan si Jericho sa private part niya. Wala raw yung isang kamay sa manibela at nakataas daw yung t-shirt. Kinausap daw ni Daniela yung driver at ang sabi sa kanya, busog lang daw siya at marami raw nakain na kanin. Nagsorry raw si Jericho kay Daniela. Bumaba yung dalawang babae ng kotse at hinintay nila yung tatay nila. May voice recording daw si Daniela. Pero ang tanong, totoo ba yung kwento niya? Kasi meron ding version si Jericho. Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow, follow nyo na ako. Sabi ni Jericho, hindi raw siya gumawa ng anumang kababuyan sa trabaho. Overweight daw siya at may hika at hinihingal daw siya noon dahil busog na busog siya at kakakain lang niya. Pero naiintindihan daw ni Jericho kung bakit na-misinterpreto ni Daniela. Sabi ni Jericho, pamilyado daw siyang tao at meron siyang dalawang anak na babae. Kaya malaki ang respeto niya sa kababaihan. Hindi raw siya naglabas ng private part at hindi siya nagsorry kay Daniela dahil alam niyang wala siyang ginawang kasalanan. Meron din daw voice recording yung ride-hailing app ng sasakyan niya. Deactivated yung account ni Jericho sa trabaho at hindi siya makaka-provide sa pamilya niya ng pangangailangan nila hanggat hindi pa natatapos yung investigation. Pinapaalala ni Jericho na huwag personalin si Daniela. Hintayin na lang daw yung investigation. Hindi tama na mabastos sa sasakyan, pero hindi rin tama na mapahiya online at mawalan ng trabaho ng dahil sa maling paratang. Hindi natin alam kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo kasi sabi nga, di ba? Kwento niya yan eh. Siyempre, biktima siya dyan. Dapat ligtas tayo sa biyahe. Nakasasakyan ka man o nagko-commute ka.